Tapusin na natin ito ng mabilis. Huwag mong kalimutang magpahid ng langis. Pagkaraan ng kalahating minuto, tapos na ang laban ng lalaki, at ang kanyang ina ay naghihintay sa labas ng may pag-aalala. Natatakot na baka hindi makatayo ang kanyang anak. Magaling, mahal ko. Tandaan mo, hinihintay tayo ng tiyuhin mo. Hindi naman pala nagkataon ang pag-aalala ni Octavia, dahil si Marcellus ay talagang mahilig lamang sa mga lalaki. Tunay niyang minamahal ang kanyang mga kalaguyo. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Octavia na ampunin si Marcellus, at opisyal na itong ihahayag sa darating na pagpupulong sa Taglagas. Tumaas ang antas ng pagkabalisa ni Livia, para bang gusto na niyang pagpatayin si Marcellus ngayon na. Sa nakalipas na taon, nagkaroon siya ng bagong ahente, ang paboritong lalaki ni Marcellus, ngunit hindi niya alam ang relasyon ng dalawa. Pag-uwi ng lalaki, itinago niya ang ibinigay na pera ni Livia sa kanyang taguan. At ito ang naging simula ng malaking pagbabago. Kasabay noon, bumalik na rin si Eutychus sa Roma. 2 taon na niyang nami-miss si Julia. Kaso, mahigpit ang pagbabantay sa kanya sa bahay. Wala silang pagkakataon na magkasama. Pero dumating din ang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, ang mga kabataan sa angkan ni na Augustus ay halos lahat nagbakasyon sa dalampasigan. Plano ni Julia na samantalahin ang pagkakataong ito para makalapit ng husto kay Iules, at baka sakaling mabuntis pa. Sumunod din si Livia, at balak na lasunin si Marcellus dito, at ang gagamit ng lason ay ang Espanyol na aliping binata. Inutusan niya si Tycho, ang alipin, na magkita sila sa gabi, at ibigay ang utos na paglalason. Ngunit nag-ingat siya, lagi niyang binabantayan ang relasyon ni na Marcellus at ng aliping iyon, at nakakita siya ng isang masuyong tagpo sa pagitan ng dalawa. Pagpapakamatay ng kanyang kasintahan sa pamamagitan ng kanyang alipin. Mukhang hindi ito magandang ideya, kaya kinailangan niyang kanselahin ang plano, at dali-daling tumakbo sa dalampasigan, at kinuha si Tycho, ang alipin na kanyang kakausapin. Samantala, sa Roma, natuklasan ni Octavia ang sikretong kayamanan ng kanyang alipin. Tingnan mo ang dami nito. Malinaw na may sumuhol sa alipin, at patuloy na binibigyan ng pera. Nanganganib ang kaligtasan ng kanyang anak. Agad niyang hinanap si Octavius, at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin. May nagbabayad sa kanya, tiyak, pero ang tanong, para saan? Nasaan ang alipin? Nasa Bea siya. Kasama si Marcellus. Sige, pauwiin na natin sila. Hindi, pupunta ako roon. Ako na mismo ang pupunta. Ngayon na, at ang usapan ng dalawa. Lahat ay basta na lang niyang binaliwala. Napakatalino nga naman ni Tibilo. Nahulaan niyang binayaran ng kanyang ina, si Livia, ang kanyang mga alipin. Kaya't nagsulat siya ng liham kay Livia. Ang lalaking ito, si Tibilo, ay talagang may pagkabaliw. Pagkatapos magsulat ng liham, inamoy-amoy pa niya ang damit ni Livia. Hayan, kitang-kita ang kanyang pagkagusto sa ina. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng trabaho, hinanap ng lalaking alila si Tycho para magkita. Ngunit natuklasan niyang wala naman si Tycho. Akala niya'y nagkamali siya ng lugar. Habang hinahanap si Tycho, isang nakakagulat na balita ang kanyang natuklasan. Sa ilalim ng malaking puno sa di kalayuan, may magkasintahan na nagsasagawa ng isang immoral na gawain. Sila sina Julia at Aruls.